Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Kabisay ng Mindanao, maayong hapon sa bisan asang parte sa kalibutan maabot ng atong pagsibi ang mga kapuso. May buntag, may ito, may hapon, may gabi diha kaninyo. Adlaw karon nga Biyernes, petsa 12 sa buwan sa Disyembre 2025. Nangalan sa inyong regular anchorman nga si Super John Kimbote. Kung sa inyong makauban karon na mga kapuso, inyong anchorwoman, inyong kapuso, Super Joan Gantalaw. Uban ta mga kapuso hangtod ta alas 6:30 sa kagabion. Ini nga to ang programa newscast karon nga puna ang Double S News Roundup. Super Radio. Saway paglangan mga kapuso, yan na atong mga nagunang balita sa lokalidad. Sa balita sa lokal, patayong sa ka-helper sa vulcanizing shop umanaygo sa yanta sa dihag nga nibuto ang ligid nga gipahanginan sa sitio Saksak, Barangay Dakit, lungsod sa Sugod kagabi Disyembre 11. Ang biktima hingkod ang panuigon dunay kaipon helper og taga Barangay Dakit sa lungsod sa Sugod. Nagkanayon si Police Captain Ives Montejo, ang biktima nagtrabaho sa vulcanizing shop diin tigbulkit kini. Sa ka-10-wheeler truck ang nagpabulkit sa biktima, humanog bulkit gipahanginan niya ang ligid. Apan sigon matud pa sa driver ug trabahante sa truck nga samtang nagsaksak ang hangin gibiyaan kini sa biktima. Tungod kay 120 man ang hangin sa ligid sa luyo, gibiyaan una kini kadali sa biktima. Nibalik ang biktima apan nahibong kini nga 110 gihapon ang naa sa gauge. Bungpod ang driver sa truck nga wa pa giibot nga dako na ang ligid. Inungdan nga sa paglili sa biktima, nibuto ang ligid na igo ang naong niini sa yanta sa ligid. Idala pang biktima sa Sugod District Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival. Isugid sa kapulisan ngadto sa pamilya sa biktima nga ipabus kini sa autopsy aron madeterminar kung why foul play sa kamatayon niini. Super Radio. Sa pikas bahin mga kapuso, midahili ang yuta sa sitio telepono Barangay Manipi sa Dakbayan sa Talisay kaganihang buntag hinungdan nga way makaagi nga mga sakyanan. Ang City of Talisay Traffic Operation Development Authority kon City Toda dali nga nibabag sa mga motorista nga mupugos og agi sa dapit.
Hinay-hinaya na kini sa paghawan ang mga bato ug yuta nga mibabag sa karsada. Apan matud sa City Toda, pinagi sa Facebook post nga temporaryong gihunong una ang clearing operation kay mibalik pagdahili ang yuta ug bato. May nalang sabgani nga way motorista ang naigo ato sa pagdahili sa yuta ug bato. Ang mga sakop sa Department of Public and Works and Highways Department of Public Works and Highways ang niresponde sa dapit nga mo'y nitabang sa paghawan. Gitamagan sa City Toda ang mga motorista nga mulikay lang una sa pag-agi sa lugar ug mangita og laing ruta alang sa ilang destinasyon. Ang Manipis Road may usa sa mga agianan paingon sa dakbayan sa Toledo ug pipila ka lugar sa syudad sa Sugbo. Super Radio! Super Radio! Okay, arita sa mga nagunang balita usab gikan kaganihang buntag o hangtod karong mga oras sa mga kapuso. Supervisor sa usa ka security agency nga nagmotorsiklo naligsan patay sa garbage truck pasado alas 6 kaganihang buntag sa bypass road sa South Road Properties, Barangay Mambaling, ding Dakbayan sa Sugbo. Super Radio! Sa pikas bahin mga kapuso day usapod ka 38 anyos nga lalaki nga nangawat og iPhone 16 ang nagkantidad og 60,000 pesos ang nabalhog sa prisohan. Nadakpan unya nabalhog sa prisohan sa Mabolo Police Station 4. Super Radio! Kuan naman mga kapuso, Christmas season naman, ini pong mga kawatan hinahinay po ni og gimaw mga kapuso. Maibulo sa kahigayunan. Daghan ang holiday rush, no? Christmas rush mga kapuso. Bisan asa na lang mo palit ni mga tao og mga pang gifts or kanang mga regalo karong Pasko. Kini pong mga kawatan mga kapuso, mugimaw sa amping-amping lang gid sa mga butang ninyo, sa inyong bulsa, sa inyong pitaka, sa inyong bag mga kapuso. Ay dog kumpiyansa bisan asa mula ka labi na daghang mga tao mga kapuso, daghang kay mga lihukan, no? Daghang kamot nga kirawan mga kapuso. Dinay sakto nga term supercharge. Kirawan og kamot kana mga kawatan. Kin mahunong mga kapuso. Super Radio! Unya sa pikas sa bahin mga kapuso, no? Ang Department of Energy Visayas gilusad karong Energy Consciousness Month ang Watch program. Masamaong nga programa mga kapuso. Tudluan ang mga estudyante, no, sa senior high school man sa mga ginikanan sa pagdaginot sa kuryente, no? Revival kini sa Power Patrol kaniadto sa DOE. Alang sa pilot testing niini unahon sa DOE, no, ang 5 ka mga tungaan sa Cebu City, labi na sa Zapatera, Abeliana, Gothong, Mabolo ug Don Serio. Kanya gilauman nga ma-implement ni sa Tri-Cities dinhi sa Sugbo. Matud pa ni Lourdes Artiaga, Chief Science Research Specialist sa DOE, Visayas, nga makadawat og pasidungog ang mga tinun-an, no, nga makapakunhod sa paggamit sa kuryente. Super Radio! Sa pikas bahin mga
mga kapuso, Police Regional Office 7, Regional Director Brigadier General Rodrigo Maranan, uban ang lain mga regional directors sa Peace and Order Agency. Gipangunahan ang panagtigom no sa Regional Peace and Order Council o sa mga katuyuan niini mga kapuso sa meeting mao ang pagpalig-on sa mga security measures alang sa mga dagkong kalihukan. Anya gimanduan ni Brigadier General Maranan ang Peace and Order Commission sa rehiyon nga ma-intensify ang anti-criminality operation and crime reduction batok sa illegal nga drugas o loose firearms. Dugang pa niini nga ang kalampusan sa kahapsay o kalinaw o sa kahiniusang lakang alang sa tanan nga mga law enforcement agency. Super Radio. Pikas bahin mga kapuso, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anang ginaot karong Pasko nga dunay maayong 2026 national budget. Na iyahang panghinaot. Mo na iyahang wish nga karong Pasko dunay maayo nindot no nga national budget karong 2026 mga kapuso. Munsab ni ang tubag sa presidente, no? Gipangutana sa interview kung unsay gusto niya makuha, no? Makabot karong Pasko. Pato niya ang maayo nga budget ang pinakangindot nga Christmas gift gikan sa legislative mga kapuso. Gusto sa presidente nga mahatagan unta sila sa Kongreso og maayo nga budget karong Pasko nga sigurado nga makapanindot sa kinabuhi sa mga Pilipino. No, gilauman nga masumeter sa bicameral conference committee ang enrolled copy sa 2026 General Appropriations Bill para yang tunan og mapirmahan aron nga mahimo na gining balaod sa di pa ang adlaw sa Pasko mga kapuso. No, kay hinumduman sad nga nahimong kontrobersyal ang 2025 national budget no mga kapuso tungod usab daghang mga iso, day mga insertion no daghaga iso ang 2025 national budget mga kapuso. Anya usa sab sa gidugang sa presidente nga kung dunay usa pa'y usa ka dili material nga butang ang iyang ihangyo mga kapuso kini ang mas dagang oras kauban ang iyang pamilya o sa butang lisod matud pa nga makabuot tungod sa kabugat sa responsibilidad niya isip usa ka presidente. Sa pikas sa bahin mga kapuso no gianunsyo usab sa presidente ang partial nga pag-abli sa San Bonico Bridge sa 15 tons nga truck no target nga makumpleto ang pag-ayo sa 2026 sunod tuig mga kapuso. Super Radio. Onya sa pikas bahin po din mga kapuso no gipahibaw sa Department of Energy no gipahibaw sa Department of Energy nga adunay rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sa ikatulong nga semana sa Disyembre no good news ni mga kapuso. Matod ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodel Romero dunay rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sa gasolina mga kapuso 30 centavos kada litro, sa diesel 60 centavos kada litro ug kerosene 65 centavos kada litro. Matod ni Romero ang pag rollback sa presyo tungod usab sa pagbalhin sa mga oil investors sa mga negosasyon sa Russia-Ukraine peace talks nga matod sa mga report hapit na ang gamahuman
dugang pasabsahan sang ibalik sab ang production no sa lana sa ira kuman ang usa ka oil leak nga nagrepresentar sa 0.5% sa kinatibuk ang supply sa lana sa tibuok kalibutan, mga kapuso. Muna ang mga latest updates. Tadi panid nato dawaton ang mga report sa atong mga reporters, mga kapuso, ato siyang palutson ang mga Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. mga kapuso, dawato nato tong dawato nato ang mga reports sa itong Super Radio reporters sa warehouse sa Ukay-Ukay, Gironda. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Decime Padilla. Super Des, pasok. Super Radio. Gironda sa kapulisan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Mandawi City Field Unit ang warehouse sa Ukay-Ukay sa barangay Tipolo, Dakbain sa Mandawi kagahapon sa hapon. Nadakpan sa kapulisan ng admin staff sa warehouse na si Elias Elaine, 26 anyos, sa kasantangan niya nagpuyo sa Hernan Cortez, Mandawi City, lubang sa taga Isabela Province. Nasayra ng CIDG Mandawi City Field Unit sa kadawatong intelligence report may tungod sa makod pa ongoing illegal trading sa imported second-hand sourcing o kining ukay-ukay sa usa ka warehouse sa P. Basubas Street, barangay Tipolo, syudad sa Mandawi. Giingong mga kalingkan kalapasan sa Republic Act 4653 nga nagdili sa commercial importation ug selling sa used clothing ug drugs isip pagproteher sa public health sa pag-uphold sa national dignity. Di-action na nila ang report ug ikanong bypass operation ug ipatuman ato sa operasyon ng designated pusher buyer malapos ng nakapalit ug ka bundle sa used clothing second-hand clothing gikan sa tinakpan gamit ang 1,000 pesos nga sidog na kwarta nga ipaibabaw sa napulo katag 1,000 pesos nga buus money ug usa ka 500 pesos nga digitibol nga kwarta ang duha ka bundle na bayran og 11,500 pesos human na tigay ng pagbaligya gidakop ang dinakpan. Nakumpiskar ato sa operasyon ang mga ukay nga nibalortanan og 346,000 pesos ang dinakpan gidala sa CIDG na City Field Unit ug pasakadin ng kasong kalapasan sa Republic Act 4653. Kini si Desna May Padilla sa Super Radio DYWS, dapat totoo. Daghang salamat Super Decime Padilla sa imong report. Sa pikas bahin, do ang posibleng motibo sa pagpatay sa CPA lawyer matod pa sa NBI Cebu. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok. Super Radio. Unang anggulo sa motibo nga gisubay sa NBI Cebu pagpatay ni Atty. Joke Lingkuna. Una, ang kabahin sa trabaho. Ikaduha, ang kabahin sa personal. Ang asawa sumapa midangop na sa NBI una ngayon pakitabang nga masulban kini maong krimen ug dunay gitung-an ang asawa matupapan subject pa for validation ug wa pa say klaro nga mga impormasyon ang nahatag sa maong asawa. Sumapa ni Arnel Pura ang pango sa NBI Cebu. Sa nasayran ang National Bureau of Investigation mipahigayon og parallel investigation gawas sa to ang kapulisan sa Mandawi nga nipigay sa buog ilahang investigasyon sa pagpusil patay ni Atty. Joke Ramil Piral Lingkuna na kinsa usa ka CPA lawyer og examiner sa Bureau of Internal Revenue BIR. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Super Radio. Super Radio Weather News. Mga kapuso, atong i-check ang kahimtang sa panahon ato kauban karon nga po na si Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa. Sir Mark, maayong hapon. Kumusta atong panahon, sir? May hapon, Ma'am Joanne, o sa mga sukinti kami na matong latest update bahin sa kahimtang sa tuwang panahon karong hapon na ngato na sa weekend. Sa pagkakaroon wala tayo ginamonitor nga LTE bagyo na posible maka-apekto diri sa tuwang nasod dito na sa musunod pang mga adlaw. Kining shear line o panatagbuan ng bugnaw o init nga masa sa hangin mao'y nagapasulabi karon diri sa silangang bahin sa Southern Luzon, ingon man po sa silangang bahin sa Visayas. And kining northeast monsoon o amihan mao'y nagapasulabi karon sa Northern o Central Luzon. And diri sa Kabisayaan karong hapon na ngaton na sa weekend nakasinapi tani pa na sang mapanganuro ngaton na
sa usahay. Adunay mga kalit ang mga pagpanagong, mga pag-uwas sa panudog kilat, gumikan, ining, easterlies. Para sa kayuntang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, doon na pagkipatay mas natin, himeng ito na, sa kasarangan na buguros sa hangin, di na itong katagatan, nagpabiling magmalinaw ito na, sa kasarangan ang mga pagbalod. Gawas na lamang matunan kaning mga thunderstorms sa katagatan, di imposible yun. Ang baloron na kayuntang tungod sa unos mugna aning mga thunderstorms. Diri sa Cebu itong katagatan, doon ay punas karong alas 10 sa gabi mo taob na ugmang alas 4 sa kaadlawon. Temperatura karong hapuna ngato na sa weekend magasukod gikan 26 ngato na sa 32 degrees centigrado. Ato ang haning adlaw ning salog ng alas 5:24 sa hapon mo silang ugmang alas 5:52 sa buntag. Philippine Standard Time alas 6:00 na sa gabion. Ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagkasamaktan. Kini si Mark Gales, maayong gabi ug daghang salamat. Daghang salamat Sir Mark Gales sa imong paghatag og update sa kahintang sa panahon. Mga kapuso, mao to ang first portion sa ato ang programa karong hapuna, no, ang newscast portion atong padayonon ang atong programa mga kapuso sa second portion sa atong programa uman lamang Ikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Maayong gabi mga kapuso. Welcome back sa itong programa karong gabi una ang WS News Roundup. Shout out di ay ni Charles, ni Yowan, Ma'am Sigingging og ni Super Yowie Lenis nga naminaw karon sa ato ang programa mga kapuso. Anya, congratulations ni Ma'am Sigingging sa senior club. Congratulations! Daghang kay salamat sa pagpaminaw sa atong programa at shout out ato balik sila Charles, sila Yowan, no? Si Baby Yowan, si Ma'am Sigingging og si Super Yowie Lenis. Onya, congrats na to balik si Ma'am Sigingging sa senior club. Daghang kay salamat sa pagpaminaw sa to ang program karong gabi una. Okay. Arita sa to ang mga sa atong hisgutan ng gamay mga kapuso. Super Radio. Arita mga kapuso no sa atong hisgutan lang gamay kay ang Malacañang nagkanayon nga ang plunder o graft complaints nga gipasaka batok kang Vice Presidente Sara Duterte kay kinahanglan gyud nga investigaran og pag-ayo mga kapuso. Iniusab ang gitubag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro dihang gipangutana no kalabot sa
ipangayuan og komento kalabot na sa complaints, mga reklamo nga gisangat batok kang Vice Presidente Sara Duterte og 15 ka mga laing opisyal sa Department of Education og Office of the Vice President kalabot na sa giingong misuse no sayop nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds ang mga kapuso. Naumatod pa ni Castro nga muli, kung ito naman po ay mayroon silang basihan para masampahan ng kaso ang Vice Presidente, depende na po iyan sa mga complaints, sa mga complainants, mga kapuso. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda pong maimbestigahan ito ng mabuti. No? O sa mga complainants nga niadto sa Office of the Ombudsman, mga kapuso, si Kanhi Finance Undersecretary Cello Magno, 2025 Ramon Magsaysay Awardee, Father Flavie Villanueva o Father Robert Reyes. Nagawa sa kasong plunder o graft ang reklamo usab sa gingong malversation o ubang mga related complaints batok kang Duterte kalabot usab sa supposed misuse of confidential funds gikan sa 2022 to 2023 mga kapuso. Matod pa nila nga bisan pa man sa kataas o balik-balik nga congressional inquiries, matod pa nga gingong nibalibad si Duterte sa pag-explain no where her offices spend such amounts of public funds, a stance which they said betrays the people's trust, mga kapuso. Mao ni ang ang case nga gipasaka batok kang Duterte, mga kapuso. Vice Presidente Sara Duterte. Mga kapuso, sa di pa mo padayon ini ato programa ato sa palutson ato mga pahin. Kalampuan sa mga balita ikan sa kwerpos ng pulisan o bisan asang suok sa katiligban. Double S News Roundup! Mga kapuso, daghang kay salamat sa mga naminaw og natanaw sa ato ang Facebook Live na naminaw sa 999 alert sa daya sa radyo og sa atong Facebook Live pinagi sa atong Facebook page ang DYSS Super Radio GMA. Atong basahon ning atong mga comments no sa Facebook Live, mga kapuso. Tanaw sa itong Facebook Live si Ma'am Annalyn Saldivar. Ngayong hapon, Super Zoan, makatagamtam pa ba ang mga katauhan o kahamugaway sa pagpuyo sa kasamtangan karon nga administrasyon? Pangutana gikan ni Sir Eugenio Boy Tagsip. Good evening, Super Zoan.
Super Guapa Joan, shout out day, Bel Umali, Ovilo Chavez, Tony Hirali, Cory Mayol, from Lenlen of Suba, Basbas, Lapu-Lapu. Good evening, Super Joan, gikan ni Ma'am Elona Tablada. Good evening, Super Joan, gikan ni Ma'am Merna Henon. Nagtanaw si Sir Romulo Honorides. May gabi, Super Joan, Super John Kim, always watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City, gikan ni Sir Jesus Celestial Cañete. Nagtanaw si Sir Jevenius Chris Naguyod Bernante. May gabi, Super Joan, gikan ni Sir Augusto Monasterio Marfito. Good evening, Super Joan. Always watching and listening from Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Gika ni Sir Eugenio Boy Tagsip. Apon, Ma'am Joan, always listener sa Super Radio. Dapat totoo. Dennis Ning at taga-Tubigon, Bohol. Salamat. Pangusgan ganila. Impeachment ni Sara Romualdez o BBM. Wag yun nagtuo. Siguro sila wa tay buot. Wa takasabot silang pamulitika. Ika ni Sir Belcard Abasolo. Nagtanaw sab si Ma'am Leyan Kotamura Matilos. Good evening, Super Joan. Good evening, Ma'am Leyan. Anya may gabi, Super Joan, grabe ka traffic pero di kita og traffic enforcer. Gika ni Sir Felix Mamalias Alcontin. Maing hapon, Super Joan, always listener sa sa Super Radio dapat totoo. Dennis Ning at taga Tubigon, Bohol. Salamat. Salamat sa mga nagtanaw, mga kapuso. Sa ato ang Facebook Live. Managit igong oras, mga kapuso. Nagkakasalamat sa mga nagtanaw, nagpaminaw sa itong programa. Ini si Super Joan Gantalaw. Magayon ko ninyo, nagkasalamat sa pagpaminaw ug maayong gabi. Kanatong tanan, dapat totoo. Ang balita karon ug kalambuan sa mga balita ang naglangkog sa Double S News Roundup.